Diyos na lumikha, ulirang Ama ng Poong Jesus na nagmamahal sa atin ng lubos. Tinalaw ng anghel itong si San Jose, sinabi sa kanya, si Maria'y maglilihim at tatawagin ang sanggol na si Jesus, na siyang tagapagligtas, dakilang manunubos. Patron San Jose, asawa ni Maria, tunay na pinagpala ng Diyos na lumikha, ulirang Ama ng Poong Jesus na nagmamahal sa atin ng lubos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni San Jose, ang kabiyak sa puso ni Maria. Siya din ang naging spiritual na ama ng ating Panginoong Jesucristo. Siya din ang nag-alaga sa Kanya at naglayo sa lahat ng panganib habang lumalaki ang ating Panginoong Jesucristo dito sa mundo. Makakaasa din tayo na tayo ding mga naglalakbay sa buhay na ito ay merong isang nananalangin, magtatanggol at mag-aalaga sa atin sa katauhan ni San Jose. Yan naman, isang pa, tayo humiling sa Diyos, tayo magpakumbaba sa Kanya. Aminin natin ang mga pagkakataon na kung saan tayo'y lumayo sa Kanya, nakalimutan natin na merong isang mapagmahal na Diyos, meron tayong isang mapagmahal na Ama kay San Jose sa mga pagkakataon na tayo'y naging makasarili. Hingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos para makita tayong karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maaga. Panginoon, mabaga. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maaga. Panginoon, Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan.
Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa akin, ikaw lang amang manal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pinagkatiwala mo kay San Jose na misteryo ng kaligtasan ng sangkatauhan nung ito ay iyong simulan, ay lubusin mo ngayon sa pagganap ng iyong sambayanan. Pakundangan sa kanya ring panalangin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na yon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, ganito ang sabihin mo kay David. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang ipapalit ko sa iyo. Magtatayo ng templo para sa akin at sa kanyang hangkan magmumula ang paghahari sa aking bayan magpakailanman. Kikilalanin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambayan, ang iyong kahariay, hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahi niya'y walang wagas, kailanmay hindi lilipas. Lahi niya'y walang wakas, kanlay may hindi lilipas. Pag-ibig mo, poon, na di magmamaliw, ang sa tuwit-tuwinay aking awitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Lahi niya'y walang wakas, kailan may hindi lilipas. Sabi mo, o poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong ngirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Lahi niya'y walang wakas, kailan may hindi lilipas. Ako'y tatawaging ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Ang aking pangako sa kanya'y ihiral, at mananatili sa kanya ang tipan. Lahi niya'y walang wakas, kailan may hindi lilipas.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang sanlibutan. Hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos. At sa gayon, siya'y pinawalang sala. Kaya nga ang pangako ay nababatay sa pananalig upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham. Hindi lamang sa mga sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos. Tulad niya, yamang siya ang ama nating lahat, ganito ang nasusulat. Ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito ay may bisa sa harapan ng Diyos na kanyang pinanaligan. Ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha sa lahat ng bagay. Bagamat wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi sa kanya, kasindami ng bituin ang magiging lahi mo, kaya't dahil sa kanyang pananalig, siya'y pinawalang sala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Wika mo'y aming dirinig, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutundin, wika mo'y aming dirinig, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutundin. Purihin ang poong mahal sa angking niyang kabutihan. Mapalad ang tumatahan sa templo ng poong banal, magpupuring walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi niya sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanila mga kasalanan. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. God is good. Sobra-sobra. Sobra-sobra. God is good. Sabihin niyo po mga katabi niyo, God is good. No? God is good. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kung kayo po ay pupunta
sa kahit saang katolikong simbahan, kahit na saan yan sa buong mundo, meron po kayong 3 larawan o statwa na palaging makikita, hindi mawawala ang 3 yan. Pumunta man po kayo sa Japan, sa France, sa Roma, Mexico, Argentina, Africa, kahit saan po, basta't katolikong simbahan po yan, merong image, statwa o rebulto ng 3 banal na ito. Ano po? The first image is, of course, the image of Jesus, our Lord. Hindi mawawala yan. Alam mo ng isang simbahan katoliko kapag may krus. Kapag walang krus yan, hindi po katolikong simbahan. Baka simbahan ng mga born again. Hindi po ba? Pangalawang statwa o larawan ay yung larawan image ng ating mahal na ina, si Maria. And the third image is the statue of Saint Joseph. Kahit na ang parokya po ay parokya ni San Nicolas, ni San Antonio, ni San Vicente, Santa Catalina, anuman po yung inyong patron sa inyong parokya, hindi mawawala ang 3 banal na ito. Jesus, Mary, and Joseph. Ang dami po nagtatanong, Father, anong ibig sabihin ng pangalan mo? Kasi ang pangalan ko po, Joel Jomarsus. Jomarsus, ibig po sabihin, Joseph, Mary, Jesus. Ang banal na pamilya. At kadalasan po, pag pumunta kayo sa mga simbahan, pagkakita mo ng larawan ni San Jose, meron pong nakasulat dyan sa baba ng kanyang statwa. Salitang Latin, ang nakasulat po nakakabit, Ite ad Joseph. Ang ibig po sabihin, go to Joseph. Pumunta ka kay San Jose. Bakit? Ano pong ibig sabihin nito? Galing ba sa Biblia ito? Baka hindi niyo po alam ito, baka nakalimutan niyo. 2 po ang Joseph o Jose sa banal na kasulatan. Meron pong naunang Jose kay San Jose. Sa lumang tipan, in the Old Testament, there is also a Joseph. Sino po ang Jose sa Old Testament, sa lumang tipan? Ang tawag po kay Jose sa lumang tipan ay Joseph the Dreamer. Naunang nanaginip ang Joseng ito bago kay San Jose na ating nabasa sa Ebanghelyo. Noong pagkatapos daw pong managinip at makalaya sa kulungan nitong si Jose sa Old Testament, pinagkatiwalaan siya ni Pharaoh na siya ang maging second in command sa kanya. E nung panahon po kasi ni Jose sa Old Testament, nagkaroon po ng tagtuyot, taghirap o famine. Pero si Jose, siyang naging tagapangasiwa, nag-alaga ng pagkain para walang magutom. Joseph in the Old Testament became the overseer of the grain, of wheat, of food for the people. Kaya nga po, kapag merong kailangan ng unang araw, ng unang panahon, yung mga tao, pag pumupunta sila sa hari, itong Pharaoh, ano sinasabi? Ite ad Joseph. Go to Joseph. Pumunta kayo kay Jose. Ibig sabihin, kayong mga nangangailangan, kayong mga naghihirap, kayong mga gutom, pumunta kayo kay Jose dahil tutulungan niya kayo. Bubusugin niya kayo. Aalagaan niya kayo. Now see the parallel of Joseph in the Old Testament with Joseph in the New Testament. Ang ganda po. Kasi kung nung unang panahon, itong si Jose nag-alaga ng palay, ng trigo, ng tinapay. Itong si San Jose ng Ebanghelyo. Siya naman ang napili ng Diyos na mag-alaga ng tinapay ng buhay. Sino po yon? Ang Panginoong Jesucristo. Kung dati, si Jose ng lumang tipan ang nagbigay, nagpabusog sa mga gutom. Ngayon si San Jose ng Ebanghelyo, siyang naging daan para maialay, mabusog ang kaluluwa ng mga tao sa pamagitan ng anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Kung dati si Jose ang naging dahilan, kaya naligtas ang mga tao sa gutom ng kamatayan. Ngayon, si San Jose ng Ebanghelyo naging instrumento para mabigyan ng panibagong buhay ang tao dahil sa anak ng Diyos.
Kaya nga, ang mabuting balita po para sa atin ngayon, kung may problema ka man sa pamilya mo, go to Joseph. Kung meron kang paghihirap, sumasakit ang ulo mo dyan sa iyong trabaho, go to Joseph. Kung natatakot ka, nag-aalala ka, hindi ka sigurado na mangyayari sa iyo, bukas, go to Joseph. Kung pagod ka na, nalulungkot ka, bigat ka na, gusto mo na sumuko, go to Joseph. Bakit po tayo pupunta kay San Jose? Because Saint Joseph has become a silent protector, provider, and guide. Amen? Pansin niyo po, bakit kaya si San Jose, wala na siya nung nakapako ang ating Panginoong Jesucristo nung andun siya sa Kalbaryo? Kasi kailangan lang si San Jose noong lumalaki ang Panginoon, noong lumalaki ang kanyang pamilya. That was the role of Saint Joseph. He was a silent protector when his family was growing up. Kaya huwag kang mag-alala kung lumalago pa lang yung iyong plano, yung iyong pangarap. Kapag malapit ka kay San Jose, tutulungan ka na yan ay tumubo at mamunga. Amen? At nung daw pong tumanda na ang ating Panginoong Jesucristo, bakit kailangan lumayo ni San Jose? Kasi doon na nag-umpisa ang kanyang misyon. Di ba? Walang darating kung walang aalis. Dahil merong umalis, merong dumating. And here also, see my dear friends, the love and the holiness of Saint Joseph. Love is seen sometimes in letting go and letting be. Ang kasabihan nga po, kahit na gaano mo kagusto ang kanta, marunong ka naman sanang huminto. Di po ba? Maganda ang kanta kapag merong katapusan. Di po ba? Kapag ang kanta hindi natatapos, nakakasawa na. Di po ba? Kahit na gaano kasarap ang hamburger, pero kung walang katapusan yung iyong pagkain ng hamburger, nakakaumay na. Di po ba? Kahit na gaano ka kagaling sumayaw, kailangan mo pa ring bumaba sa entablado. Ang kabanalan ni San Jose ay hindi lang naramdaman sa kanyang presensya, pero ito din po ay nakita sa pamamagitan ng kanyang pagbitiw, pag-alis, at pagpapakumbaba. Meron po akong gustong kasabihan ngayon, palagi kong inaalala. Gusto ko pong i-share sa inyo. Tandaan nyo ito, sabi, even if you love the ocean, don't drown in it. Kahit na mahal mo, gustong-gusto mo ang dagat, swimming ka na ng swimming, huwag ka naman magpapalunod dito. Ano pong ibig sabihin? Anong kahulugan? Ito po, ang tunay na pagmamahal ay may karunungan. Anong karunungan? Ang tunay na pagmamahal, marunong huminto. Ang tunay na pagmamahal, marunong lumayo. Ang tunay na pagmamahal, marunong magpakumbaba. Si San Jose po, mahal niya ang Diyos, mahal niya ang pamilya niya, mahal po niya ang kanyang anak, si Jesus. Pero ang pagmamahal niya, hindi lang nakita doon sa kanyang pag-aaruga, pero ang pagmamahal niya nakita din doon sa pagbitiw sa kagustuhan ng Diyos. Kung paano po kayong mga magulang, di ba? Oo, mahal niyo yung mga anak niyo. Pero hindi na pagmamahal yung kinukulong niyo, yung mga anak niyo, diyan sa inyong mga tahanan. Di po ba? Mahal mo ang isang tao, yakapin mo siya. Pero kapag hindi mo na binibitawan sa pagyakap, hindi na yakap yan. Pagsakal na yan. Hindi po ba? Ang pagbibitiw, letting go, ay pagmamahal at kabanalan din. Kaya kung nahihirapan kang bumitaw sa iyong mga expectations, sa iyong galit, sa iyong mga pangamba, di ka makatulog, pumunta ka kay San Jose. Magpaturo ka sa kanya. Meron pong isang kwento tungkol sa isang bata, isang estudyante. Palagi po niya nirereklamo yung kanyang tatay. Kasi sabi niya sa mga kaibigan niya at kaklase niya, bakit daw yung tatay niya, palaging luma yung kanyang damit. Inahihiya daw ng bata yung kanyang tatay, yung kanyang ama. Kasi pagpupunta po yung ama sa PTA, sa mga recognition, sa graduation, di man daw po mapagmalaki ng bata yung itsura ng tatay niya. Butas-butas yung damit ng tatay niya. Minsan, nagkukulay dilaw na yung t-shirt niya.
nagfe-fade yung pantalon ng kanyang ama. Hindi maintindihan ng bata yung kanyang tatay. Buti pa yung mga ibang ama, kapustura, nakaporma, palagi niyang kinukumpara yung kanyang ama sa ibang tatay. Lumipas po ang maraming taon, may napansin yung bata. Kaya pala, hindi bumibili ng bagong damit yung ama. Nagtitipid siya, nagsesave siya para may pambayad ng matrikula yung kanyang anak. His father wore old clothes so that his child could go to school. Dito po naiyak yung bata dahil kita niya, naramdaman niya, handang magsakripisyo ang tatay niya para sa kanya. See, my dear friends, many times a father's love is a quiet sacrifice. Minsan ang pagmamahal ng mga lalaki, ng mga ama, tahimik pero totoo. Tahimik pero mararamdaman mo. Amen? And this was the life of Saint Joseph. He worked quietly so that Jesus could grow. His family would be saved. Kahit na paano niya po buksan ang ebanghelyo, hindi nagsalita. Si San Jose, wala siyang sinabi. Pero hindi ibig sabihin, wala siyang sinabi, wala siyang salita, na wala siyang ginawa. Napakarami niyang ginawa para sa pamilya niya, para sa Diyos. Kaya ang tanong, sino po sa tingin niyo ang mabuting ama? Who is the good father? Yung po bang walang bisyo? Yung po bang walang number 2 o kalaguyo? Walang tinatagong kateks? Yung po bang kapag sumweldo siya, binibigay niya lahat ng pera niya sa kanyang asawa? Yan po ba yung masasabi nating mabuting tatay, mabuting ama? Opo, maganda pong mga katangian yan. That I want you to remember this. A good father is like a shadow, like a shade. You do not notice them always. But when the sun is strong, they are there protecting you. Tandaan niyo po yan. Ang mabuting ama ay parang lilim sa kanyang pamilya. Hindi hinahayaan ng isang mabuting ama na mapaso, mainitan ang kanyang pamilya. Amen? Si San Jose po ang tinatawag na anino ng ama na nasa langit. Saint Joseph is the earthly shadow of God the Father in heaven. Kaya nga po kung paano si San Jose inalagaan niya ang ating Panginoong Jesucristo, makakaasa din tayo na tayong mga nahihirapan sa paglalakbay natin sa buhay na ito, aalagaan din niya tayo, iingatan din niya tayo, gagabayan niya tayong mas malapit kay Jesus para pagdating ng araw, sama-sama tayong makauwi sa kanyang kaharian. Mga kapatid, huwag kang masyadong mag-alala sa buhay mo. Dahil isipin natin, meron na tayong isang mapagmahal na ina, si Maria, nagdadasal sa atin. Meron pa tayong isang tahimik na ama, si San Jose, ang gumagabay sa atin. Magpaampon po tayo sa Kanya. Makikita mo, dadalhin Kanyang mas malapit kay Jesus ang tinapay ng ating buhay, ang pagmamahal ng Diyos, ang kapayapaan ng ating kaluluwa. Palagi ka lang pumunta kay San Jose. Yan ang paulit-ulit mong paalala sa iyong sarili. Kapag nalilito ka na, kapag hindi ka na sigurado, ite ad Joseph. Go to Saint Joseph. Kaya ngayon, purihin natin, pasalamatan ng Diyos. Dahil pinagkalooban niya tayo ng isang mabuti, banal na ama kay San Jose. Sabihin natin, San Jose, salamat sa iyong panalangin, sa iyong paggabay, at ipanalangin mo kami ngayon at magpakailanman. Amen. Palakpakan po natin si San Jose. Tumayo po tayo. Pahayag po natin ang ating pananampalataya at sabihin, sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya naman ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli,
umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto't maghuhukom sa mga nabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kasama ni San Jose, na isang lalaking marangal at may dakilang pananampalataya, ilapit natin sa Ama bilang isang pamilya ang lahat ng ating kahilingan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahang naglalakbay naway, humikayat sa mga tao sa ganap na pagpapanibago ng kanilang buhay kay Kristo sa pamamagitan ng kanilang tapat na pagpapatotoo sa salita at gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tulad ni San Jose, ang mga pinuno ng pamahalaan naway hindi mabigo sa kanilang tungkuling pangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga mag-asawa naway magsama ng may pagkakasundo sa pamamagitan ng tiwala at pag-unawa sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, sa iyong kagandang loob at sa pamamagitan ni San Jose, pagkaloob mong aming mga hinihingi, dala ng aming pananampalataya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa'yo. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana, katulad ng halimuyak ng insenso, umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat ng sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang maasahang paglilingkod ni San Jose sa iyong anak na sinilang na mahal na Birhen Maria,
ay siya rin nawang maganap sa aming paghahain. Naloobin mong magawa namin na may malinis na puso. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang naming ang dakilang kapistahan ni San Jose. Niloob mong magpakasal kay Mariang Birheng Mahal, si San Joseng maasahan sa pananagutan, upang may amang lumingap sangkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, sinilang ni Maria ang anak mong minamahal, at para sa kanila si San Jose naghanap buhay. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na parito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid, na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pangindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa aming pagtitipon at pananalangin, O aming patron na San Jose, aming kahilingan, aming kakayahan, araw-araw pantubayan. Patron namin San Jose, akayin mo kami kay Jesucristo sa buhay na walang hanggan. Aming mga pamilya at buong sambayanan, yakapin mo. Patron namin San Jose, akayin mo kami kay Jesucristo sa buhay na walang hanggan. Aming mga pamilya at buong sambayanan, yakapin mo. Patron namin San Jose. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang iyong angkang nagagalak sa dakilang kapistahan ni San Jose, iyong pinapakinabang sa banal na pagkain sa iyong hapag, ay lingapin mo lagi at panatilihin mong tumanggap ng iyong kaloob. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tandaan niyo po, isa sa mga pinakadakilang banal na lalaki ay hindi po pari,
Hindi po obispo, hindi santo papa, hindi religyoso. One of the greatest male saint is a husband. He was a carpenter. He was a worker. He was a family man. He was Saint Joseph. At nakakabigla, nakakamanghalang kasi dakila siyang banal o santo, hindi man nagsalita. Kakaunti ang kanyang salita pero napakarami niyang gawa. Dahil anuman ang kanyang ginagawa, puno ng pagmamahal sa Diyos, sa kanyang asawa si Maria at sa kanyang anak si Jesus. So you do not need to do a lot of things. Just do what is necessary. The most important thing, full of love, coming from your heart. Ang tunay na kabanalan, hindi yung palaging present ka sa lahat. Ang tunay na kabanalan ay yung present ang Diyos sa lahat ng ginagawa mo. Hindi po ba? Banal ka, mapagmahal ka, kung marunong kang huminto. You step back. Dahil kapag hindi ka kahinto, gusto mo palagi ikaw. Anong tawag niyo doon? You're very controlling. Pag controlling ka, anong ibig sabihin? Agad, bumabalik sa'yo. Makasarili ka. Yan ay kayabangan. True love and holiness begins by, yes, doing your best, but allowing God to take care of the rest. Just like Saint Joseph, letting go, letting be. Just be quiet. Trust God always. Yan ang kabanalan ni San Jose. Kapag tayo'y nag-aalala na, naguguluhan na, anong mabuting balita? Ite ad Joseph. Go to Saint Joseph. Pumunta ka kay San Jose. Anong mga paghihirap mo ngayon? Anong mga problema mo ngayon? Anong inaalala mo ngayon? Anong lungkot mo ngayon? Sigurado meron. Habang tayo buhay dito sa mundo, di ba? Marami. Meron tayong mabigat na pinagdadaanan. Pero papasalamat tayo dahil kamukha ng unang panahon may mapupuntahan kang Jose na tutulong sa iyo, maggagabay sa iyo at dadalhin ka niya sa Panginoong Jesucristo na magbubusog ng kaluluwa mo. Kaya assignment po natin ngayon, sulat niyo lahat ng mga problema niyo. Pagkatapos, alay niyo, bigay niyo doon sa larawan ni San Jose. Kung maalala niyo, di ba? Si Pope Francis nung buhay siya, sinasabi niya, pag meron siyang problema, sinusulat niya, yung kanyang problema, yung bigat ng puso niya, nilalagay po doon sa ilalim ng Sleeping Saint Joseph. Ngayon pong inaalala natin si San Jose, do the same. Para po gumaan-gaan naman ang iyong kalooban para magkaroon kayo ng tuwa at kapayapaan. Sabihin natin sa Kanya, San Jose, ipanalangin mo kami ngayon at magpakailanman. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Patron San Jose, asawa ni Maria, tunay na pinagpala ng Diyos na lumikha. Ulirang Ama ng Poong Jesus na nagmamahal sa atin ng lubos. Tinalaw ng anghel itong si San Jose, sinabi sa kanya,
ang sanggol na si Jesus, na siyang tagapagligtas, dakilang manunubos. Patron San Jose, asawa ni Maria, tunay na pinagpala ng Diyos na lumikha. Ulirang Ama ng Poong Jesus, na nagmamahal sa atin ng lubos. Patron San Jose, asawa ni Maria. Sa aming pagtitipon at pananalangin, o aming patron na San Jose, aming kahilingan, aming kakayahan, araw-araw pantubayan. Patron namin San Jose, akayin mo kami kay Jesucristo, sa buhay na walang hanggan. Aming mga pamilya at buong sambayanan, yakapin mo. Patron namin San Jose, akayin mo kami kay Jesucristo, sa buhay na walang hanggan. Aming mga pamilya at buong sambayanan, yakapin mo. Patron namin San Jose. Patron San Jose, asawa ni Maria, tunay na pinagpala ng Diyos na lumikha. Ulirang Ama ng Poong Jesus, na nagmamahal sa atin ng lubos. Tinalaw ng anghel itong si San Jose, sinabi sa kanya, si Maria'y maglilihim at tatawagin ang sanggol na si Jesus, na siyang tagapagligtas, dakilang